Good morning po. Good morning, DFCC. Good morning. Ayan, inaanyahan ko po lahat na tumayo at tayo po magsisimula na. So, bago po tayo magsimula, tinatawag ko po si Sister Tess para po sa ating opening prayer. Magandang umaga po. Inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo at tayo po ay mananalangin. Manalangin po tayo. Hallelujah, Jesus. Purihin po natin ang ating Panginoon ngayong umagang ito. Hallelujah. Panginoon, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin ngayong umagang ito. Dinako mo ang bawat isa rito, Panginoon, ng may kalakasan na nagmumula sa iyo. Salamat po, Lord, sa magdamag na ibinigay mo sa amin upang kami, Panginoon, ay makapunta rito upang magpuri at magpasalamat sa iyo. Salamat, Panginoon, sa nagdaang linggo na ibinigay mo sa amin. Salamat po, Lord, sa lahat ng mga biyaya, sa mga pagpapala mo, Panginoon. Dalangin namin, Lord, linisin mo, Panginoon, ang aming puso, ang aming isipan, at gawin mo kaming katanggap-tanggap sa iyo ngayong umagang ito, upang kami makapaghandog sa iyo ng papuri at pasasalamat, Panginoon. Dalangin po namin, Lord, sino man ang may karamdaman sa mga oras na ito, especially, Lord, si Daddy Jesse, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na hipuin mo po siya, O Lord. Bigyan mo po siya ng kaginhawahan, Lord, kung ano man ang nararamdaman niyang sakit sa kanyang katawan. Sa pangalan ni Jesus, pagalingin mo po siya, Panginoon. Ikaw po ang may hawak ng aming buhay. Ikaw po ang nakakaalam ng lahat. Kaya ipinagkakatiwala po namin siya sa iyo. At ang bawat isa po dito na may nararamdaman, Panginoon, pagalingin mo po ang bawat isa. Hipuin mo po ang karamdaman, Panginoon, kung ano man ito, Panginoon. Upang kami patuloy na magpuri, magpasalamat sa iyo. Sa aming pag-aawitan, Lord, ikaw ang maitaas. Ikaw ang maitanghal, Panginoon. At sa aming pakikinig, Lord, dalangin namin ang pagkilos ng iyong banal na spirito sa gagamitin mo, Panginoon, upang mag-deliver ng iyong mga salita. Nawa, double anoint him, Lord, with the power of your Holy Spirit, O Lord. At dalangin ko po, O Diyos, na paglisan namin mamaya, dala namin ang pag-asa, dala namin ang pag-ibig mo, dala namin, Panginoon, ang kapayapaan na nagmumula sa iyo. Panginoon, pinagkakatiwala po namin sa iyo, the rest of the service, ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Ama at Anak ni si Jesus. Amen. Amen. Sige po. So, sige po, tayo po umawit at magpuri sa ating Panginoon. Na ang ating Panginoon ay napakabuti sa ating buhay. Amen? Amen. Mercy enduring forever. Lord, you are good and your mercy enduring forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you
lobat po yung mic. Sige po, tayo po yung magpatuloy magpuri sa ating Panginoon. Oh God, like we lift you up, we keep singing, we keep praising, we won't stop, giving all we got, 'cause you're worthy of all glory and all. There is no other, you are forever, 'cause Lord over all, there's nobody like you, no one beside you. To you, let endless praise resound. Every night and day, every no delay, let endless praise resound. To you. Boundless love, like before the sun, victory, eternal, never stop, giving all you got, keep singing, oh, there is no other, you are forever, Lord over all, There's nobody like you. no one beside you. To you, let endless praise resound. Every night and day, every no delay, let endless praise resound. To you, let endless praise resound. Every night and day, every no delay, let endless praise resound. To you. We lift you up, we lift you up, up, up. We're giving you a love, love, love. For everything you've done, done, done. Oh, we give you all the praise. We lift you up, up, up. We're giving you a love, love, love. For everything you've done, done, done. Oh, we give you all the praise. Lord. Oh, let endless praise resound. Every night and day, every no delay, let endless praise resound. To you, let endless praise resound. Every night and day, there is no delay, let endless praise resound. To you, to you. Amen. Sige, tayo po yung magpatuloy na magpapuri sa ating Panginoon. Talaga po napakabuti na ating Panginoon sa ating buhay. I love you, Lord. And your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From
the moment that I wake up until I lay my hands, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. 'Cause all my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I know you as a friend. I have lived in the goodness of God. Let's declare this, church. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. And every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. 'Cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I have sing for the goodness of God. Kantahin po natin ulit. 'Cause all my life you have been faithful. 'Cause all my life you have been so, so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing. I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise.
Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. Your breath in our lungs, so we pour out our praise. Pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Let's declare this, church. And all the earth will shout your praise. My heart will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. That is both sing. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. Only it's your breath in our lungs, so we pour out our praise. Pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Even when I don't see that you're working, even when I don't feel that you're working, you never stop working. You never stop working. Even when I don't see that you're working, even when I don't feel that you're working, you never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Let's
Lord. Tayo po'y pumalakpak para po sa ating Panginoon. Amen. Amen. Sige po, tinatawag ko po si Sister Tisha para po sa ating scripture reading. Okay. So, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Mark chapter 4, verses 26 to 29. Isa pa po, Mark chapter 4, verses 26 to 29. Ito po yung the parable of the growing seed. He also said, "This is what the kingdom of God is like. A man scatters seed on the ground. Night and day, whether he sleeps or gets up, the seed sprouts and grows, though he does not know how. All by itself, the soil produces grain. First the stalk, then the head, then the full kernel in the head. As soon as the grain is ripe, he puts the sickle to it because the harvest has come." Upo po tayo. Thank you. Good morning, VFCC. At napakaganda naman ng nagbasa ng ating verse today. Naka-shades pa po. Okay, good morning. Ay, ito pa. Hello. Okay. Good morning. Ako po ay muling nagagalak na matawag at mag-share tungkol sa salita ng ating Panginoon. Ang ating sharing for today, tungkol siya sa parable of the growing seed. It's based on Mark 4, 26 to 29. Nakakatuwa, no? Kasi in the past few Sundays, napansin ko na ang hahaba ng mga verse natin. And for today, himala siguro na napakaiksi ng verse natin. So, sa mga nag-hermeneutics, mapapansin natin na mas maiksi yung verse, mas mahirap gawan ng preaching kasi kailangan mo talaga siyang namnamin para makuha mo talaga yung insights. And kagabi nga, sinasabi ko kay Tish, sabi ko na baka masyado maiksi yung preaching ko today. So paano ko kaya siya madedeliver na maayos? And na-realize ko na yung preaching natin last time, it's about the parable of the sower. Yung sa parable of the sower, kung tatandaan natin, gumagamit siya ng parable doon sa seed. And yung seed, di ba maliit lang naman yun, pero lumalaki siya, bumubunga siya. And doon ko na-realize na baka hindi naman kailangan sobrang haba din ng preaching. Baka yung sapat, basta yung salita ng Panginoon, kahit na maiksi lang siya, kahit nakapiranggot lang siya, basta matanim ng maigi sa ating buhay, bubunga ito ng masagana. Sa ating sharing, meron po akong 3 bagay na gustong mangyari. Una, ma-appreciate natin ang Bible. Kung napansin natin kanina, ang iksi lang ng verse, pero promise ko sa inyo, sobrang malaman ito. Marami tayong mapupulot na insights dito. Kaya, dito natin makikita kung gaano ka-intentional ang ating Panginoon sa bawat salita, sa bawat sentence structure sa Biblia. Pangalawa, gusto ko rin i-share kung paano ko inaral yung parable of the growing seed. Para doon sa mga gusto ring mag-aral ng Biblia, doon sa mga gusto pang mas palalimin ang kanilang relationship sa Bible and also kay God, no? Makita nyo kung ano yung ginamit ko na techniques, share ko sa inyo kung paano natin siya in-analyze. And pangatlo, ito mas related sa parable mismo. Matutunan natin kung ano yung papel natin sa kaharian ng ating Diyos. Nakita natin, in the past few weeks, ang kahalagahan ng pakikinig. Sino po dito ang gusto maging matagumpay sa ating buhay? Taas po natin ang ating kamay. Okay. 2 po yung conditions para maging matagumpay po tayo. Para maging masagana ang ating buhay, una, kailangan to tamnan ng salita ng Diyos. Walang ibang buto ang magpapalago sa ating buhay. At pangalawa, kailangan tayo mismo yung mga buhay natin, good soil tayo para bumunga ito. At sa umagang ito, at sa mga susunod na service, bago tayo mag-start, sana i-prepare muna natin ang ating mga sarili para maging good soil tayo. Meron tayong 3 bagay. Kung gusto talaga natin palalimin yung ating relationship with God, gawin natin tong 3 bagay na to. Una, mag-pray po muna tayo. So, i-clear muna natin yung minds natin, yung hearts natin. Samahan niyo po ako.
Panginoon, pinupuri namin kayo. Napakatapat niyo sa aming buhay. Lord, please clear kung ano man yung burdens po namin, kung ano man yung nasa isip namin, kung ano yung nasa puso namin ngayong nasa service po kami. Lord, we pray that you get them from us, Lord. Please lift the burden so that we can listen to you intently, so that we receive your word, Lord, without any distraction. Amen. Okay. So una, clear po muna natin yung minds natin, pati hearts natin. Sa mga nanonood po sa live, ganun din. Alam ko na mahirap mag-concentrate pagka nasa live, so itabi natin lahat ng distractions. Yung paggamit natin ng phone, tago lang natin yung phones natin, huwag tayong mag-TikTok, huwag tayong mag-Facebook. Okay lang kung gagamitin natin siya para mag-take ng notes or mag-picture, pero as much as possible, huwag tayong magpa-distract. At pangatlo, isi-share ko rin sa inyo kung ano ba dapat yung mindset natin sa pag-aaral ng parable na ito. Nakita natin sa mga turo namin ni Pastora Judith doon sa last 2 weeks natin, ang parable, ito ay pang-araw-araw na kwento na meron siyang malalim na katotohanan. Yung kailangan natin gawin sa parables, kailangan talaga natin namnamin ang bawat salita at ang bawat elemento. So kailangan word per word yan, titignan natin para maintindihan talaga natin. At pangalawa, yung gusto ko rin i-share sa mga gusto mag-aral ng Bible, ito yung dalawang bagay na lagi kong tinuturo sa Youth and Young Pro, pati sa atin during service. Simple lang, pagka nagbabasa tayo, inote natin lahat ng observations natin sa binabasa natin. So kahit na sobrang babaw niyan, importante yan. Basta nakuha yung attention natin, inote natin yan. At pangalawa, isulat din natin lahat ng questions natin. Itong dalawang bagay lang to, nakabuo na tayo ng preaching dahil dyan. So punta na tayo sa actual text na binasa ni Sister Tish kanina. Tignan natin yung first verse pa lang. Sinasabi dito, He also said, this is what the kingdom of God is like. First sentence pa lang napansin ko na, yung observation ko dito is, yung parable natin, tungkol saan siya? Tungkol siya sa kaharian ng ating Diyos. So parang obvious naman kasi explicitly mentioned siya. Pero what makes it special? Napansin ko, nakaramihan sa parables ni Kristo, nagsisimula gamit ito. This is what the kingdom of God is like. So yung naging tanong ko, ilan ba yung parables tungkol sa kingdom of God? And nakita natin na there are 12 different parables about the kingdom of God. Makikita natin yan sa parable of the mustard seed, parable of the yeast, etc. At bakit ito importante? Malalaman natin na there are 12 different ways na dinescribe ni Kristo ang kaharian ng Diyos. Kaya, ang key para maintindihan natin tong parable na to, kailangan natin masagot ang tanong, itong parable na to, compared to the others, how does this describe the kingdom of God? Para maintindihan natin yung parable, dapat by the end of the parable, masagot natin tong tanong na to. O diba, unang linya pa lang marami na tayo napulot from it. Ngayon, ang next ko naman na ginawa, sa parables kasi kwento yan eh. Sa mga kwento, meron kang characters, meron kang elements. Ginawa ko is, hinighlight ko sila bawat isa. Kinolor code ko para madali para sa atin. Sa kwento ng parable of the growing seed, meron tayong iba't ibang characters and elements. Una is yung sower or yung man. So siya yung kulay yellow. Lahat na mention sa kanya, hinighlight ko. Makikita din natin ang mention ng buto or ng seed. Meron ding soil, diba, and ground. And kung titignan natin yung characters and elements, mapapansin natin, pareho to sa parable of the sower. Kasi meron ka ring sower, meron ka ring ground, meron ka ring seed. Diba? Kaya ang tanong natin dito, inulit ba ni God itong parable? At pangalawa, pareho ba sila ng ibig sabihin? Ibig ba sabihin nung man sa parable of the sower, pati sa parable of the growing seed, pareho pa rin? Yung seed pareho pa rin ba? Yung soil pareho pa rin ba? At para mas palalimin pa natin ang ating pagkakaintindi,
sa reading natin today, aside from the characters and the elements, hinighlight ko rin kung ano yung actions, ano yung mga ginagawa ng bawat character at ng bawat element. Makikita natin na yung man, ano yung mga ginagawa niya? Siya yung nagtatanim ng buto. Pangalawa, sinasabi dito na natutulog siya, gumigising siya, nagtatrabaho siya. Pangatlo, hindi niya alam kung paano tumutubo yung buto. At pang-apat, gumagamit siya ng, hindi ko alam yung Tagalog ng sickle, machete, ewan ko. Pero gumagamit siya ng tool para anihin yung bumunga doon sa buto. Yun yung man. Pangalawa, yung seed naman, ginagawa nito, tumutubo from a seed. Nagtra-transform yan, nag-evolve yan, nagiging grain ang seed. Mula sa buto, nagiging crop siya. At yung ground naman, yung nangyayari sa kanya, tinutubuan naman ng grain. So pinagsama-sama natin yan lahat. At makikita na natin kung sino ba yung bawat character at ano ba yung ginagawa ng bawat isa. Kung tatandaan natin sa parable of the sower, ang sower ay ang ating Panginoon. Pero dito sa parable na to, tingnan natin yung characteristics ng sower. Meron dito isang bagay na nagbigay sa atin ng clue na hindi si God yung sower. Dahil, itong si number 3, sinasabi dito na, sa kwento natin, pagka nagtanim yung sower, hindi niya alam kung ano yung nangyayari sa buto. Ang ating pagkakakilala sa ating Panginoon, He is all-knowing, He is in control of everything. Pero sa kwento na to, yung sower, wala siyang control sa pagbunga ng seed. So masasabi natin na hindi ito si God. Kung hindi ito si God, posible na tayo itong sower na to. Tayo yung pinag-uusapan dito. Ang seed naman, kapareho naman siya. Ito yung kapareho sa parable of the sower dahil ang seed, ito pa rin ang salita ng ating Diyos. Pareho din siya ng ginagawa. Binibigay siya ng libre sa lahat ng tao, sinascatter siya. Bumubunga din siya at nagiging abundant. Pero, ang kaibahan dito sa parable na to, doon kasi sa parable of the sower, sinasabi lang na, di ba, yung focus is yung sa soil. Dito naman, yung panibagong element is, yung pagtubo ng seed. Merong nagpapatubo dito, pero hindi natin alam kung ano yon. At pangatlo naman, ang soil. Sa parable of the sower, tayo yung soil. Pero, since tayo na yung sower dito sa parable na to, malalaman natin na ang soil ay yung mga tao na tumatanggap ng salita ng Diyos mula sa atin naman. And, meron pang isang element dito. Na-describe siya dito sa verse, pero hindi siya explicitly na-mention. And sa tingin ko, ito yung pinaka-importanting element/character dito sa story na to. At ang element na to ay ang invisible force, yung puwersang hindi natin nakikita, na nagpapatubo sa seed. And sino pa ba yun? Yun ang ating Panginoon. Siya yung unknown power, siya yung invisible force na nagpapatubo sa buto. So ito, kita na natin, di ba? Nabubuo na yung pagkakaintindi natin sa parable of the sower. Meron kang tao, tayo. Meron kang seed, yung salita ng Diyos. Meron kang soil, yung tumatanggap ng salita ng Diyos. At pang-apat naman ay yung Diyos na hindi natin nakikita na nagpapatubo sa buto. Ngayon na meron na tayong understanding ng characters at ng elements, isa-isahin naman natin para makita natin yung katotohanan sa bawat isa at kung ano ba yung tinuturo sa atin. Magsimula muna tayo sa sower or tayo. Sinasabi dito na ang sower, nagsascatter siya ng seed. And yung tinuturo sa atin dito ay, meron tayong responsibility na ikalat din ang salita ng ating Panginoon. Hindi lang si Lord yung nagpapakalat nito. Tayo rin, pagka na-receive natin siya at bumunga siya sa ating sarili, kailangan tayo din mismo, binibigay natin to ng libre sa lahat ng tao. Hindi lang sa mga Kristiyano, actually mas kailangan pa nga eh. Di ba pagka nakakita tayo ng lupa na wala pang tanim, yun yung tatamnan natin, hindi yung lupang may tanim na.
tatamnan natin yung wala pang tanim. Pangalawa, di ba sa kwento natin, sinasabi dito, kung isa-summarize natin, kahit tumambling ka dyan, kahit na kumending-kending ka dyan, hindi tutubo yan ng biglaan yung seed. Dahil, yung pagtubo ng seed, independent yan sa tao. No matter how much we try, merong mga bagay na hindi tayo makontrol. And sa tingin ko, alam natin to. Isa kong example dito ay ang pagmamahal. Hindi natin pwedeng puwersahin ang sarili natin na mahalin natin ang ating kaibigan, kapamilya, or kaaway. Diba? Hindi mo lang naman na-decide din na, okay, sige, mahal na kita starting today. Hindi mo nagagawa yun. Naniniwala po ako na ang Panginoon lang natin yung nakakagalaw dito. Similarly, pagka nag-share tayo sa ibang tao, hindi mo makokontrol yung reaction nila. Hindi mo makokontrol kung bubunga ba to sa kanilang mga puso. May mga tao na napakatigas ng ulo talaga and hindi natin magagawa ng kahit ano para mabago yon. And sinasabi dito sa parable na to, totoo yun. Wala talaga tayong control. Pero the assurance is, merong isang invisible force na gagawa nito para sa atin. Hindi natin kailangan magtumbling at kumembot, di ba? Para mangyari yon. Pangatlo, hindi niya alam kung paano tumutubo ang buto. And sa tingin ko, very relevant to for people like si Lola, sa family po namin, sa kung ano man yung nararanasan ni Lolo ngayon. Bibigay ko lang po yung example. Si Lolo kasi nasa hospital ngayon, so gusto ko lang po mag-thank you kay Sister Tess for also praying and for everyone else who is praying for Lolo din. Para sa atin, hindi natin nakikita kung ano yung plano ni Lord eh. Nakikita lang natin na nahihirapan si Lolo. Nakikita lang natin na may sakit siya. Pero ang promise ng Panginoon, kahit hindi natin nakikita yung plano niya, nagtatrabaho siya at may ginagawa siya para sa kapakanan nating lahat. Hindi natin kailangan maintindihan kung ano yung plano ng Panginoon. Hindi natin kailangan maintindihan kung ano yung mga nangyayari. Kailangan lang natin magtiwala na ginagawa niya ito para sa kapakanan natin at ng lahat ng tao. And yun yung assurance na binibigay dito sa ating parable. Hindi mo nakikita kung paano tumutubo yung seed. Pero promise ni Lord, may ginagawa siya para dito. At pang-apat, ito yung medyo nahirapan ako noong inaaral ko siya. Kasi usually pag sinasabi ang harvest, usually si God kasi yung nai-imagine ko dito na nag-harvest. Pero yung character kasi natin, sower eh. Tayo yun eh, yung sower na yun. Kaya yung pagkakaintindi ko dito, pagka nag-harvest or pagka nag-aani, ang magsasaka, sino ba yung nagbe-benefit dito? Yung magsasaka din, di ba? Kasi kung ano man yung anihin niya, pwede niyang gawing pagkain, pwede niyang ibenta, yayaman siya. And since tayo yung sower, makikita natin dito na we also benefit from expanding the kingdom of God. Meron din tayong naaani. Makikita natin dito na we are also enjoying the blessings of the kingdom of God. So yun po ang ating sower. Pangalawa naman ay yung buto na kinakalat natin, which is the Word of God. The seed, like what we mentioned a while ago, binibigay ito ng libre. Tinatanim natin to sa kahit saan. Kahit kanino. Kahit na sa tingin natin, hindi niya to marireceive. At pangalawa, ang promise naman ni God dito sa kanyang salita, buhay ito. Ano ang mangyayari pagka nagtanim tayo ng bato sa lupa? May mangyayari ba? Wala, di ba? Bato pa rin yun. Pero kung buto or seed, yung tinanim natin, magsasprout yan. Bakit? Dahil ang seed, ito scientific fact to, ni-research ko rin siya, buhay ito. Dahil embryo ito ng halaman eh. And yung embryo, buhay ito. At dahil hinahalin tulad ang salita ng Diyos sa seed, malalaman natin na buhay ang salita ng ating Panginoon. Meron tong impact sa buhay natin. Pagka narinig mo to,
magkakaroon to ng transformation. At alam kong totoo ito. Bakit? Dahil nandito tayo ngayon eh. Dahil nagsasalita din ako sa harap natin ngayon, dahil nakikinig tayo ngayon sa service, na-transform yung life natin, makikita natin na it's one of the transformations. Pwede naman ginagamit natin yung oras natin para sa sarili natin, pero alam natin na merong tumatawag sa atin na magsimba, na umattend ng service ngayon. And yun yung bunga na napupunta sa buhay natin. And nakakatuwa lang, dahil yung salita ng Diyos ay buhay na buhay, alam natin na ang Diyos natin ay buhay at totoo. At pangatlo, etong buto, sinasabi na day and night, di ba? Yung nangyayari sa kanya, babalik lang ako doon sa verse natin kanina. Makikita natin na paunti-unti siya. Yung stalk, first the stalk, then the head, then the full kernel in the head. Paunti-unti siyang lumalaki sa ating buhay. And makikita natin kung anong ibig sabihin nito. Ang transformation natin bilang mga Kristiyano, hindi yan nangyayari overnight. Matagal yung prosesong yan. It really takes a lot of consistency, a lot of patience para mangyari ito. And ito rin yung encouragement na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Sa mga nakausap natin, sa mga taong pinagdarasal natin, hindi pa natin kaagad nakikita yung growth, pero meron yan. So, ang example ko dito, nagtanim ka ng bawang sa garden mo. Kung titignan mo siya mamaya, makikita mo na ba yung bawang? Hindi pa. Titignan mo bukas, hindi mo pa rin makikita yan. Pero matulog ka ng 1 linggo at balikan mo yung garden, makikita mo may maliit na sprout na yan. Ganyan din yung salita ng Panginoon sa atin. Hindi yan immediate. Kaya kailangan talaga natin siya i-nurture, kailangan talaga natin siya hayaang tumubo sa ating buhay. Tulad ng bawang, kailangan natin siya diligan, kailangan natin din siyang alagaan. Eventually, lalago din yan. Pangatlo naman is yung soil, yung mga taong nakakarinig ng salita ng Diyos. Sinasabi ng Panginoon kanina, actually medyo same naman ito ng point kanina. Ang soil, pagka tinignan mo siya, di ba parang ang plain lang, lupa lang siya. Pero ang promise ng Panginoon, if tamnan mo siya ng salita ng Diyos, magkakaroon yan ng bunga. And kahit anong gawin natin, hindi natin makokontrol yung speed ng growth ng seed. Pero ang promise niya, magkakaroon at magkakaroon yan. And yung makikita din natin sa verse kanina, sinabi, di ba, na first the stalk, then the head, then the kernel, hanggat sa pwede na siya anihin. Ang promise ni God dito, once na bumunga yung salita niya sa buhay ng tao, makikita mo yung true transformation. Ibang-iba talaga yung person na yan. Kaya natin sinasabi na hindi enough na nagmi-ministry ka lang, hindi enough na nagsisimba ka lang, di ba? Kasi paano naman yung everything else? Makikita mo kasi na pagka totoo yung transformation, even outside of ministry, kahit sa labas ng pagsisimba, ibang-iba na talaga tong taong to. Nakaka-bless na siya. At huli naman, ay yung invisible force natin, which is God. Siya yung main reason sa pagtubo ng seeds. Oftentimes, hindi natin nakikita na gumagalaw ang Panginoon. Pero ang promise niya, araw-gabi kahit tulog tayo, sa bawat segundo ng ating buhay, nagtatrabaho siya para sa ating lahat. Hindi lang yan one person. Buong mundo yan, 24/7. Yan ang promise ni God. He is working. Hindi natin siya nakikita, hindi natin naiintindihan yung plano niya, pero nire-reassure niya tayo na para yan sa kapakanan natin. At pangalawa, He works tirelessly all day and night. Sorry, yun na rin pala yung point ko. And ang ating Panginoon, siya lang yung nakakagawa ng ginagawa niya. And para sa akin,
napakalapit nitong preaching na to sa aking puso. Kasi nakikita ko to sa aking paligid at sa aking sarili din. Sometimes, it feels so impossible for us to turn a person away from sin. Nakikita natin yan sa mga paligid natin na parang, uy, sana naman magbago ka na. Parang ang tagal na pero hindi pa rin nagbabago and wala na tayong magawa tungkol dito. Sometimes, nakaka-overwhelm and nakaka-burden siya and it feels so impossible. Sometimes, it feels so impossible na tayo mismo ma-overcome natin yung sin ng ating buhay. Alam na natin kung ano yung pumipigil sa atin, pero minsan ang hirap bitawan, parang imposible kahit na everyday mo siya ipag-pray. Minsan, pag kami naranasan tayong sakit sa ating buhay, ang hirap-hirap tanggalin, ang hirap-hirap pagbigyan yung tao, ang hirap-hirap na mawala lang ito at magkaroon tayo ng peace sa ating buhay. At paminsan, I'm sure sometimes nararamdaman pa rin natin to paminsan, na Lord, bakit parang hindi ko pa kayo mamahal ng buong puso at ng buong loob ko? Kasi ang alam kong pagmamahal is yung pagmamahal na nararamdaman natin sa ating pamilya, sa ating kapwa. Nakikita natin yun at nararamdaman natin yun. And paminsan, ang hirap nun sa ating Panginoon kasi hindi natin siya nakikita. Nararamdaman lang natin siya. And ang hirap talagang pilitin yung sarili natin na magmahal. Itong mga bagay na to, sa puso natin to at sa kaloob-looban natin to. Ito yung mga bagay na hindi natin mapilit ang sarili natin at ang ibang mga tao. Pero, ito ang promise ng ating Panginoon. God is promising that while we cannot see His full plans and intentions, He is working all day and all night to do the impossible things because He loves you so much. Because He loves you way more than you think. Hindi natin nakikita kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon. And yung hinihingi niya lang is, itanim natin yung buto ng kanyang salita sa buhay natin at sa buhay ng ibang tao at siya na ang bahala gumawa ng mahirap na trabaho. Balikan natin yung question natin kanina. How does this parable describe the kingdom of God? Sinasabi dito, ito na po yung importanteng points. Lahat tayo, meron tayong papel sa kaharian ng Diyos. However, itong kaharian ng Diyos, bumubunga ito sa abilidad at sa kapangyarihan ng Diyos natin. And sa tingin ko, evident to sa VFCC. Nawalan po tayo ng pastor, pero tuloy-tuloy pa rin yung pag-grow natin. Punong-puno pa rin yung attendance natin. May mga napupulot pa rin tayong lessons dahil natanim sa atin yung salita ng Diyos. Ang Diyos yung nag-aalaga sa atin, ang Diyos ang nagpapabunga ng salita niya sa ating mga buhay. Ang ating role is to sow the seeds. And it is impossible for us to change a person's heart. Mahirap mag-convince, mahirap magpabago ng buhay ng tao, and si Lord lang ang nakakagawa nito over time. Kahit na mabagal, meron siyang timing dyan, at eventually, mangyayari ito. Punta na tayo sa ating summary and application. So tulad nung na-share ko kanina, malapit itong preaching na to sa aking puso. Dahil naranasan ko na po ang lowest moments ng buhay ko. Naranasan ko na rin ang maging makasalanan. Naranasan ko na ang consequences ng kasalanan. Pero nakita ko kung gaano katapat ang Panginoon sa aking buhay. Kaya itong sinishare ko, hindi ko lang to sinishare na parang ito yung napag-aralan ko. Totoong-totoo ito. And sinasabi ko na testimony ko to sa aking buhay. Nakita ko kung gaano katapat ang ating Panginoon. Nakita ko na kahit na naging makasalanan ako, tinawag niya ang aking pamilya sa Kanya. Sila Mamu at sila Papu, di ba,
DD group na sila. Si Lola kasama natin sa church. Si Kuya, pinakita niya kung gaano niya kamahal ang aking kuya. Ginamit niya rin yung relationship namin ni Tisha para mas makilala namin siya, ang ating Panginoon, para mas makita namin yung design ng Panginoon sa aming relationship. So, kung tayo mismo, gusto rin natin gawin ang papel natin, ito yung mga pwede nating gawin. Una, let's identify the people who we can share this message or who we can share the Word of God to. Pangalawa, gawin na natin yung pag-share mismo. Mamaya, promise ko, meron akong ipapakita sa inyo na pwede nyong i-share. Madali lang to. Hindi niya kailangan maging komplikado, hindi niya kailangan maging sobrang deep. Kahit yung mga truths lang naman, seeds lang naman yung kailangan nating i-plant sa puso ng mga tao. At pangatlo, importante din ito, tayo mismo, kailangan, inaalagaan din natin yung sarili natin by nourishing ourselves with God's Word. So, naglagay ako dito ng comic strip para lang i-describe kung ano yung role natin sa Kingdom of God. So, gusto ko i-imagine nyo tong scenario na to. Let's imagine na bumagyo, nasiraan tayo ng bahay. Nawala lahat ng kagamitan natin. As in, nasa kalsada lang tayo nakatira, wala tayong makain, naghihirap tayo. And one day, merong taong lumapit sa atin at sinabi niya sa atin, "Uy, dito ka na tumira sa akin. Papakainin kita, bibigyan kita ng shelter. Di ba, may matutulugan ka, may kama ka." Ang question ko, pagka nandoon tayo sa bahay ng taong yun, ano yung gagawin natin? Matutulog lang ba tayo doon at makikikain? Hindi, di ba? Maghuhugas tayo ng pinggan, maglilinis tayo, kasi it's our way of showing our appreciation and gratitude doon sa taong nag-adopt sa atin. And ganito yun eh. Naranasan na nating lahat ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Nakita na natin how faithful He is. So tayo ba, ano yung gagawin natin dito? Magliliwaliw lang ba tayo, di ba? Kakain lang ba tayo? Mag-e-enjoy lang ba tayo sa ating buhay din? No. Gagawin natin yung role natin sa bahay ng Panginoon. Gagawin natin yung papel natin sa kaharian ng Diyos. At yung papel na yun ay mag-share ng kanyang salita sa ibang tao. So I hope tandaan natin to, yung parable na to, yung parable ng bahay. And gusto ko lang din magbigay ng isa pang testimony, just to show that God's Word is true. Recently, meron akong kaibigan, sorry, maliit kasi yung text, ikukwento ko na lang kung ano yung nangyari dito. Meron kasi akong Facebook friend, and kung nakikinig ka man, sorry, at ginawa kita example, binlur ko na lang yung name mo. Pero kasi, nakaramdam siya ng pag-condemn ng mga Kristiyano kasi siya ay part ng LGBTQ na community. So, he is being condemned for his sexuality. And tayo, yung instinct natin as Christians is, lalapit tayo sabihin na, kasi ikaw kasi, mali naman talaga yung ginagawa mo. Kasi yung pinopost niya sa Facebook na nakita ko, share niya lang kung gaano siya na-hurt sa mga nangyari. So, papakita ko lang kung ano yung ginawa ko, hoping that it can serve as an example na sa mga everyday na na-encounter natin, kaya natin gawin yung role natin. Una kong ginawa, nasaktan siya, in-acknowledge ko yung feelings niya, nag-sorry ako na, nakaramdam siya ng hurt. I am not apologizing for the truth. I am apologizing na nakaramdam siya ng sakit. Kasi totoo yun. Masakit yun pagka narinig natin yung kasalanan natin. And pangalawa, dito ko pinasok yung truth. Yung truth ay, lahat tayong makasalanan. Pero, dahil sa grasya ng ating Panginoon, na-save tayo as long as we accept Him as both Lord and Savior of our lives. And second, niremind ko rin siya na mahal siya ng Panginoon at napaka-precious niya sa mata ng Panginoon. And gusto ko lang ipakita kung ano yung naging result dito. After that one message,
yung naging response niya sa akin, nag-open up siya. Sinabi niya na nagtampo siya sa church, umalis siya sa church, pero dahil dito sa simple message of love na to, naramdaman niya ulit yung pagmamahal ng Panginoon. At nakakatuwa yung last few na sentences na sinabi niya. Sinabi niya sa akin na naramdaman niya yung pag-ibig at pagmamahal sa kanya ng Panginoon at pinagdasal niya pa ang Christian church dahil dito. So imagine nyo, a person who left the church for so long dahil lang doon sa pag-share ng message, pagpapaalala sa kanya na mahal siya ng Panginoon, ito yung naging bunga. And sa ngayon, hindi ko na siya nakakausap, hindi ko pa siya nakakausap ulit kasi this is a few weeks back. Pero naniniwala ako na ang ating Panginoon, doon sa mumunting seed na yon ng truth na yon, nagkaroon yun ng impact sa kanyang buhay. Kung ano man yung mga maging desisyon niya, wala na po ako magagawa doon. Pero sure ako, since na-share natin yon, since na-receive niya yon, magkakaroon niya ng bunga one day. Ito naman yung gusto kong i-equip sa ating lahat. So, pasensya na, medyo mahaba siya, pero promise, okay lang, picturean niyo siya, isulat niyo siya. Pero kung nahihirapan tayo mag-share ng gospel sa ibang tao, ito na yung summary. Ito na yung pwede nating i-share. The gospel of grace. And alam kong alam na natin to sa ating kalooban. Pero, para lang, extra sure tayo na ito yung truth na sinashare natin, nililista ko ito as bullet points. Ito yung gospel of grace. Ito yung foundation ng paniniwala natin bilang mga Kristiyano. Una, ang kasalanan, for the wages of sins, death. Lahat ng kasalanan, ang kabayaran dyan ay kamatayan. Whether it's a small sin or a big sin, kahit nagsinungaling ka lang at one point in your life, death yung kabayaran dyan eh. Lahat tayo may utang tayong kamatayan dahil lahat tayo nagkaroon tayo ng sala. Pero, dahil mahal tayo ng ating Panginoon, inalay niya ang kanyang anak para bayaran yung utang nating kamatayan na yon, so that we can spend eternal life with Him. At dahil sa ginawa ng ating Panginoon, nabigyan tayo ng chance. Sinasabi kong pagkakataon ito kasi nasa atin pa rin eh. Nabigyan tayo ng pagkakataon na maka-escape doon sa kamatayan na yon at ma-experience ang walang hanggang buhay kasama siya. Hindi tayo na-save dahil sa ginagawa natin, pero dahil sa ginawa ng ating Panginoon. Ang only condition for us to receive the gift of eternal life is for us to accept Jesus, our Lord and Savior of our lives. Yun lang yung condition. Tanggapin natin siya. At hindi lang tong light na paniniwala, iba ang paniniwala sa pagtanggap. May mga tao kasi na naniniwala lang na ito yung nangyari, pero pag sinabi mong tinanggap mo, babaguhin mo talaga yung buhay mo, aalis ka talaga sa kasalanan eh. Yun yung tunay na pagtanggap sa ating Panginoon. Yung pagpili sa Kanya araw-araw. And itong grasyang binibigay sa atin ng Panginoon, hindi siya license para mag-sin at mag-sin. Hindi siya na parang, uy, saved na ako so pwede na akong gumawa ng kasalanan. Kung ganun yung pag-iisip ko, totoo bang tinanggap ko ang Panginoon? Hindi, di ba? And ito rin yung napaka-importanting last part. Lahat tayo naging makasalanan. Meron tayong sinful na past, pero ang promise ni God, meron tayong future kasama siya. Ito lang, isa puso lang natin yung gospel of grace. Kahit sa anong sitwasyon, magagamit natin to. Masishare natin yan sa ibang tao. Tandaan lang natin to, isa puso natin siya. And then, secondly, aside from sharing the gospel of grace, pwede rin natin i-share yung testimony ng buhay natin. Paano ka ba tinulungan ng ating Panginoon? Yung simpleng yun. Nakilala ko ang Lord noong time na sobrang depressed ako. Diba? Yung mga ganong bagay. Kasi makikita ng tao, yung katotohanan, makikita ng tao na buhay ang Diyos. So, ang promise ni God at ang kanyang challenge para sa atin,
Just share. Huwag kayong matakot kahit na hindi sobrang lalim. Share lang ng share. And let God do the rest. Dahil kaya niya at gagawin niya. Maraming salamat po. Ayan. Sige po, tayo po yung tumayo at tayo po yung umawi. I love you, Lord, for your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. The moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sige po, mag-distribute na po natin yung communion elements. You have led me through the fire, in darkness nights. You are close like no other. And as a father, I know you as a friend. I have lived of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. And every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me.
Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. Lahat po ba ay may communion element na po? Sa mga nanonood po online, inaanyayahan ko po na samahan niyo po kami sa ating pag-commemorate sa ginawa ng ating Panginoon. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, He took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Kainin po natin ang ating tinapay. In the same way, after supper, He took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Whenever you drink it, in remembrance of me." Inumin po natin ang ating juice. Panginoon, yung ginawa niyo po para sa amin. Sa pagkain namin, Lord, ng tinapay at sa pag-inom, Lord, inaanyayahan po namin na kayo po ang maging Lord and maging Savior na aming mga buhay. Lord, please live in our lives. Gawin niyo pong tahanan ng aming mga buhay. Lord, napakatapat niyo sa amin po, Lord. And maraming salamat po. Hindi po namin mababayaran ng kahit anong amount, Lord, ang pagmamahal na binigay niyo po sa amin. Hindi po namin ito masusuklian. So, Lord, we offer to you what we have. We offer to you our lives. We offer to you our praises. Lord, bigyan niyo po kami ng kalakasan para kami po ay makapagsilbi sa inyo. Lord, give us energy through the food that we eat and through the wine and also the drinks that we have. Lord, please guide us and help us serve you consistently and with genuine love, Lord, not out of obligation, pero bilang pasasalamat sa inyo. Lord, we thank you and we remember, Lord, everything that you have done in our lives. All of this we pray in your mighty name. Amen. Sige po, makakaupo na po tayo. Mag-proceed na po muna tayo sa ating announcement. Na-bless po ba ang lahat sa ating preaching? Amen, amen. Napakabuti po talaga ng Panginoon. Sige lang. Nagkakaroon lang po tayo technical difficulties. Medyo mabagal yung laptop. Ayan. So, bale, meron po tayong online prayer meeting every Thursday po na 7:30 a.m. So, kung gusto niyo po mag-join, lapit lang po kayo kay Sister Glenda or kay Sister Tess. Then, meron din po tayong Women's Bible Study. So, bawat
small group, meron po sila na kanya-kanyang time. Then, every last Friday of the month, nagkakaroon po sila ng joint fellowship sa 18 Bia at Dr. Gamboa's residence. Every 2 p.m. po yun. Yan. Then, meron din po tayong kids Bible study, ages 4 to 12, or 3 to 12. Yan. So, kasabay po natin to every Sunday. Yan. Then, meron din po tayo youth and young pros. So, for ages 13 to 30 plus. Yan. So, every Friday po ito nangyayari. Online lang naman po. Ayan. Then, ayan. So, ang ating 3rd year anniversary po. Okay, so, on October 19 na po ito. So, ready na po bang lahat at excited na? Ayan. So, marami po tayong magaganap at ang grand prize ng ating paraffle. Ayan. So, alam ko po lahat excited dun sa raffle. Ayan. So, October 19 at 9 a.m. So, ang motif po natin is lavender or white. Or any shade ng purple kung wala kayo ng lavender. Yan. So, doon po ito magaganap sa 10K Resort. So, dyan lang po yan yung pagpalabas po ng Gloria 5. So, 15 Sampaguita, Gloria 5 subdivision. Ayan. Ayun lang po. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. For who you are. For who you are. You are God. So, tinatawag ko po Sister Irene para po sa, sino po? Sister Jade para po sa ating prayer for tithes. Pwede ba tanggalin, ma? Ma, pwede tanggalin. Ma, ang taas. Ay, ay pa. Sige po. Doon sa basket, anak, sa basket. Yeah? Very good. Hello? Ayan. Sige po, tayo muna po tayo. Pero bago po tayo manalangin, let me read this verse from 2 Corinthians chapter 9, verse 7. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Sige po, let's pray po. Pinupuri ka namin, Panginoon. Thank you, Lord, for all the financial provision na pinagkaloob mo po sa amin sa buong linggong po. Patuloy mo po, Lord, i-bless lahat sa kanilang mga work, business, maging sa mga pangangailangan pang araw-araw. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng tithes and offering. Dalangin ko po, Ama, na patuloy niyo po bigyan ng guidance ang bawat ministry, na ikaw lang po, Lord, ang maitaas at magamit ang mga offerings sa pagsulong ng iyong kaharian. Thank you, Lord, for your steadfast love and mercy on us. In Jesus' name, amen. Sige po. Tayo po, kantayin na po natin ating benediction song.
to him who is able to keep you from falling and to make you stand in his presence, blameless and with great joy, to the only God, our Savior, through Jesus Christ, our Lord, be the glory and the majesty, dominion and authority, both now and ever. Amen. Both now and ever. Amen. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat sa inyong salita ngayong umagang to. Lord, paki-bless po kami. Sana po ang aming narinig po ngayon, sana po Lord, magbunga ito sa aming mga buhay. Lord, thank you po for giving us the energy to go to service today. Lord, we pray na kung ano man yung natutunan po namin, magamit namin to sa aming buhay. Lord, give us the power, give us the energy, the courage to share about your word. Lord, tanggalin niyo po lahat ng hesitation, tanggalin niyo po lahat ng takot, Lord, sa pag-share. Dahil Lord, ito lang po yung magagawa namin bilang pasasalamat sa inyo. So Lord, we pray that we take this step forward, Lord, sa relationship namin with you. Help us, Lord, level up our relationship with you and share your kingdom to other people then. Lord, kayo po yung mag-ingat sa amin ngayong araw na to. Please bless our fellowship, bless our food, and Lord, please help us in our walk, Lord, with our relationship with you. All of this we offer in your mighty name. Amen. Amen. Sige po. So, shout out po pala sa Yalong family, si Tita Rona, Tito Oscar, at si Kuya Russell. Kay Christian Lilo, kay Akia Alipio, Divine Cacho, kay Vic Vic, kay Del Rosario family, si Pastora Judith, si Nina Sinela, si Angelique Cruz, saka si Andrea Tamayo. Ayun po. Thank you. Oo nga pala, first Sunday po ngayon. So, sino po ba ang may birthday ng October? Sige po. Inanyayahan ko po ang lahat na pumunta sa harap. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sige, Axel. It's okay, Axel. Tita siya. Actually, si Bebs lang po ang nandito, pero si Pastora Judith, si Axel. Axel, sino pa? Si Pastora Judith and Sister Rona. Sila po ang may birthday ngayong October. Si Pen, asan? Si Pen? Wala. Sige. Itun po natin ang ating mga kamay sa mga may birthday. Si Andeng, okay, si Andrea. Birthday din niya. Happy birthday sa inyo. And ipanalangin po natin sila. Lord, maraming salamat po sa buhay ni Bebs, ni Axel, ni Pastora namin, si Judith, si Sister Rona, and si Andrea, Panginoon, na may kaarawan ng October, Lord. Tinataas namin sila sa iyo, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy mo silang ingatan,
ilayo sa lahat ng anumang panganib, anumang kapahamakan, Panginoon. Bibigyan mo pa sila ng mahabang buhay upang sila'y makapaglingkod sa iyo. Makita nila ang purpose mo sa kanilang buhay, Panginoon. Give all the desires of their heart, and may your favor be upon them always, O Lord. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo sa kanilang buhay. Patuloy mo silang gamitin, Lord, upang sila'y makapaglingkod sa iyo. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Happy birthday! To you. Ayan po. Sige po. See you po ulit next Sunday. Maraming salamat po.